Sa bawat lipunan, may mga pagkain na hindi lamang basta sustansya o merienda. Ang ilan ay nagiging simbolo ng kultura, bahagi ng kolektibong alaala at pinagsasaluhan ng iba't ibang henerasyon. Sa Pilipinas, isa sa mga ganitong iconic na pangalan ay ang Burger Machine. Para sa maraming Pinoy, ang Burger Machine ay hindi lamang simpleng tindahan ng burger. Ito ay tanda ng urbanong kultura, simbolo ng murang pagkain at bahagi ng gabi-gabing buhay sa mga kalsada. Mula sa pagsisimula nito noong dekada 80, sa rurok ng kasikatan, sa mga kontrobersiya, pagbagsak at sa kasalukuyang kalagayan, ang Burger Machine ay may kakaibang kwento na nagbibigay larawan sa pagbabago ng industriya ng pagkain sa bansa. Ang Burger Machine ay tinatag noong 1981 ni Fe Esperanza S. Rodriguez kasamang kanyang kapatid. Nakuha nila ang ideya sa mga mobile food vans sa Amerika kung saan mabilis at abot kayang pagkain ng pangunahing produkto at inangkop ito sa urbanong buhay ng mga Pilipino. Ang konsepto ay simple ngunit revolusyonaryo para sa Pilipinas noong panahong iyon. Murong burger na maaaring mabili anumang oras. 24/7 sa mga mobile vans na inilagay sa abalang kalsada o malapit sa gasolinahan. Ang unang mga lokasyon ay nasa intersection ng EDSA at Julia Vargas Avenue sa Mandaluyong at sa Aurora Boulevard at Gilmore Avenue sa Quezon City. Ang mga pwestong ito ay pinili dahil sa dami ng tao at trapikong dumaraan, lalo ng mga estudyante, manggagawa at biyahero. Ang puhunan noon ay humigit kumulang 40,000 pesos at sa loob ng isang taon, mabilis na kumita ang negosyo dahil sa bagong karnasang inaalok nito sa publiko. Masarap, mura at bukas sa oras na karaniwan ay walang pagkain na mabibili sa kalapit na lugar. Hindi naglaon, unti-unting lumawak ang Burger Machine. Sa loob lamang ng isang taon, nagdagdag sila ng ikatlo, ika-4 at kalaunan ni maraming sangay sa buong Metro Manila. Ang mabilis na pagtangkilik ng mga Pilipino ay bunga ng kombinasyon ng presyo, lasa at convenience. Ang burger ay masarap, puno at may tamang timpla ng karne, keso at iba pang palaman. Ang laki ng burger ay medyo mas malaki kumpara sa ibang murang burger noon, kaya ramdam ng mga mamimili na sulit ang kanilang ibinabayad. Ang mga presyo noon ay abot kaya ng masa. May mga mini burger na nagkakahalaga lamang ng 5 piso at mga jumbo burger na sapat na para sa isang busog na merienda at hapunan. Ang mga estudyante, mga manggagawa at mga biyahero sa gabi ay natuwa sa 24/7 na operasyon ng Burger Machine at ito ay unti-unting naging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Isa pang dahilan ng kasikatan ng Burger Machine ay ang sariwang pagluluto sa harap ng mga mamimili. Hindi tulad ng ibang fast food na pre-packed at minsang malamig ang pagkain. Ang Burger Machine ay nagluluto ng burger, hotdogs at fries sa harap ng customers. Ang aroma ng bagong lutong burger ay tila paanyaya sa mga dumaraan at ang init nito ay nagbibigay ng ginhawa lalo na sa mga nagbabantay sa gabi, nag-aaral o naglalakbay. Ang karnasang ito ay nagbigay ng kakaibang personalidad sa Burger Machine. Hindi lamang ito pagkain kundi isang karnasang panlasa at pandama na konektado sa urbanong buhay ng Metro Manila noong dekada 80 at 90. Bukod sa lasa at presyo, naging bahagi ang Burger Machine ng pop culture sa Pilipinas. Maraming kabataan ang nagtitipon sa paligid ng mga sangay upang magkwentuhan, magbanding at minsan pa nga ay makinig sa musika habang kumakain. Ang ilang lokal na banda noong dekada 90 ay may kaugnayan sa Burger Machine sa pamamagitan ng mga gigs at konsyerto sa kalsada sa gabi, na lalong nagpatibay sa reputasyon nito bilang bahagi ng pop culture. Para sa maraming Pilipino, ang Burger Machine ay hindi lamang pagkain kundi alaala. Alaala ng kabataan, barkadahan at gabi-gabing kasiyahan sa murang burger at soft drinks. Ngunit hindi rin nakaligtas ang Burger Machine sa mga hamon. Sa kalagitnaan ng 2000s, ilang sangay sa Quezon City ang natarget ng lokal na pamahalaan dahil sa kakulangan ng business permits. Ang mga kontrobersiyang ito ay nagdulot ng pansamantalang pagsuspende ng operasyon sa ilang tindahan at nagpahiwatig sa kahalagahan ng tamang papeles sa negosyo. Kasabay nito, lumaganap ang kompetisyon sa merkado ng fast food sa Pilipinas. Ang pagpasok ng mga international chains tulad ng McDonald's, pagpapalawak ng Jollibee at lokal na Minute Burger ay nagbigay ng alternatibo sa mga mamimili. Ang mga kumpanyang ito ay may mas malalaking pondo, standardized na operasyon at mas agresibong marketing. Habang lumalaki ang urbanisasyon at ang mga mall ay dumarami, mas pinipili ng mga mamimili ang mga modernong brand na may malino na visibility at consistent na kalidad ng pagkain. Ang Burger Machine, bagamat dati ay leader sa konsepto ng 24/7 burger, ay nahirapang makipagsabayan sa bagong henerasyon ng fast food. Bukod sa kompetisyon,
Naapektuhan din ng burger machine ng economic crisis tulad ng Asian financial crisis noong huling bahagi ng dekada 90. Ang pagtaas ng gastusin sa operasyon at pagbaba ng kita ay nagresulta sa pagsasara ng ilang sangay. Ang malalaking mobile food vans na dati ay puno ng tao tuwing gabi unti-unting nawala sa mga kalsada. Ang brand na dating sikat sa Metro Manila ay nagsimulang maging rare at ang ilan lamang sa mga sangay ang nananatiling bukas sa piling lugar. Ang kakulangan ng adaptasyon sa modernong trend tulad ng digital marketing, online delivery at systematic franchising ay nagdulot ng pagbagsak sa presensya ng burger machine sa merkado. Sa kabila ng pagbagsak, may ilang sangay ng burger machine na nananatiling bukas hanggang ngayon, bagamat hindi na kasing dami o kasikatan noong rurok ng operasyon. Kadalasan, makikita pa rin ito sa mga sliblib na lugar o sa mga kalsada na hindi ganong napapansin. Ang presensya nito ngayon ay higit pa sa simboliko, alaala ng dekada 80 at 90, isang reminder ng kabataan at testimonya ng kulturang pagkain sa Pilipinas. Para sa mga lumaki noong panahong iyon, ang makita ang burger machine ay parang pagbabalik tanaw sa mga gabing nag-uusap sa harap ng mobile food van habang nagtatamasa ng murang burger at soft drinks. Kung titingnan sa perspektibo ng kasaysayan at kultura, ang burger machine ay hindi lamang simpleng negosyo. Ito ay simbolo ng pangarap na nagsimula sa simpleng ideya, ng pagtangkilik ng masa at ng kakayahang magbigay serbisyo sa mga oras na karaniwan ay walang alternatibo. Ang konsepto ng bukas 24/7 at murang pagkain ay nakatulong sa maraming tao, lalo na sa mga estudyante, manggagawa at biyahero na nangangailangan ng pagkain sa gabi. Ang burger machine ay naging bahagi ng kolektibong alaala at urbanong karanasan ng Pilipinas at hanggang ngayon, nananatili itong mahalaga sa alaala ng maraming Pilipino. Sa merkado ngayon, ang burger machine ay nahaharap ngayon sa bagong uri ng kompetisyon. Ang mga fast food chains at local brands ay mas agresibo sa marketing, may standardized operations at may digital presence na mas naaabot ang modernong mamimili. Ang burger machine sa kabilang banda ay mas limitado sa tradisyonal na approach at hindi gaanong nakikibagay sa digital era. Gayunpaman, ang nostalgic value nito ay hindi matatawaran. Maraming taong bumabalik sa mga umiiral pang sangay, hindi lamang para sa pagkain kundi para sa alaala, nostalgia at simpleng kasiyahan. Ang brand na ito ay patuloy ng malalim na epekto ng pagkain sa kultura kahit na ang merkado ay patuloy na nagbabago at dumadami ang alternatibo. Kung titignan sa kabuuan, ang kwento ng burger machine ay puno ng aral. Ito ay halimbawa kung paano maaaring umusbong ang simpleng ideya sa maliit na puhunan at simpleng operasyon, kung paano tinangkilik ng masa at naging bahagi ng kultura, at kung paano naapektuhan ng kompetisyon, krisis at pagbabago ng merkado ang isang negosyo. Bagamat marami sa mga tindahan nito ang nagsara, ang diwa ng burger machine, ang serbisyong 24/7, ang murang burger na abot kaya at ang koleksyon sa urbanong kultura ay patuloy na buhay sa alaala ng maraming Pilipino. Sa huli, ang burger machine ay hindi lamang simpleng brand ng pagkain. Ito ay simbolo ng kabataan, kasiyahan at simpleng pangarap na nagbigay daan sa maraming Pilipino upang maranasan ang abot kayang pagkain anumang oras. Ang alaala namang gabi sa harap ng mobile food van, ang aroma ng bagong lutong burger at ang pakiramdam ng pagiging bahagi ng urbanong buhay ay hindi mawawala. Kahit na ang merkado ay patuloy na nagbabago at marami sa mga tindahan nito ay wala na, ang burger machine ay nananatiling bahagi ng buhay ng mga Pinoy. Ito ay paalala na ang simpleng ideya na may malasakit sa tao at sa kultura ay kayang mag-iwan ng malalim na marka, hindi lamang sa panlasa kundi sa puso ng bawat Pinoy. Kahit ang modernong merkado ay puno ng mga bagong brand at teknolohiya, mananatili ang burger machine sa bawat puso at isipan ng mga Pilipino. Tuwing naaalala ang malimutan, kailangang muling makamit ang tamis sa aking mga labi. Halika, tikman ang langit, tikman ang langit.